Bumagsak sa sapa ang kotseng yan matapos mahulog sa 16 na talampakang bangin sa Cebu City. Sakay nito ang isang ginang at anak nito na 11 taong gulang. Ayon sa mga residente, hirap makaahon sa mataas na lugar ang sasakyan kaya umatras. Pero nagtuloy-tuloy kaya dumiretso sa bangin. Ligtas na ang mag-ina. Hanggang 20 pesos kada kilo ang itinaas ng presyo ng LPG bukas. Dumagdag yan sa pasakit ng ika-4 na round ng mega oil price hike ngayong Martes Santo. May report si Rafi Tima. 9,000 pesos. Ganyan kamahal ang binayaran ng isang pickup driver nang magpagas matapos lumobo uli ang presyo ng petrolyo. Ang truck driver naman si Arnold, 6,300 pesos. Pero ang naikarga lang, 48 liters. Oh, Diyos ko. Malayong malayo sa 77 liters na naipapakarga noon sa halagang 8,000 pesos. 48 na nga lang, ga. Ang kwintada ko nga niyan, kung hindi pa sila nagtaas, sa 50-55 yan eh. Nadagdagan ng hanggang mahigit 12 pesos per liter ang diesel ngayong araw, hanggang 2 pesos and 50 centavos per liter naman sa gasolina, at hanggang 2 pesos sa kerosene. Inaabangan kung sususpindi ng excise tax sa langis para maibsan ang pasakit na mega oil price hike sa mga motorista. 10 piso kada litro ang ipinatong na buwis sa gasolina. 6 na piso kada litro naman ang excise tax sa diesel. Ayon sa Energy Department, posibleng sa April 12 o 13 pa pwedeng magamit ng Pangulo ang emergency powers na magsuspinde o magtapyas ng oil excise tax. Pagtitiyak naman ng DOE, naiwasan na ng bansa ang krisis sa supply ng langis. DOE has been hard at work in order for us to avoid going into crisis mode, no? And I think we're not reaching that as of the report, based on the report today, because we have in fact increased the supply and stabilized the supply. Mula sa 45 araw, naging pang 51 araw na raw ang average na inventaryo ng langis sa bansa. Pero ang LPG, pang 34 na araw na lang ang supply. At naganunsyo ang ilang kumpanya ng LPG na taas presyo simula bukas. Shipping cost, yun po talaga ang nagpataas ng presyo. Plus of course, itong contract price or yung international market price. Ang direction po naman ng Department of Energy sa amin, bumili lang ng bumili kahit anong presyo. Ang ilang pangunahing bilihin naman, inaasang walang taas presyo hanggang April 15. Pero pagsapit ng April 16, posibleng magmahal na ang ilan, ayon sa Department of Trade and Industry at Malacanang. Definitely, we can expect some price increase but not for all. Kasi nag-usap po kami ng mga manufacturers. There's no need to panic, there's no need to hoard kasi marami po tayong supply. May mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayaning pigilan dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po. Hindi pa masabi ngayon kung magkano at alin sa mga ito. Nauna na rin ang nagtaas ng presyo ang mga sangkap sa paggawa ng kakanin na patok pamandin tuwing Semana Santa. Ang isang piraso ng nyog na may kasamang pagpapakayod ng laman, dating 25 to 35 pesos lang, pero ngayon, aabot na ng 50 pesos. Rafi Tima, GMA News. Alinsunod sa utos ng Pangulo, makikipagdialogo ang Department of Foreign Affairs sa Iran para ligtas sa makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barkong maghahatid ng langis sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro na posibleng bukas o sa susunod na linggo ay kausapin niya ang ambassador ng Iran. Tiniyak ng kalihim na maayos ang relasyon ng Pilipinas at Iran. Pinadaan na ng Iran ang 3 barko ng China matapos mag-ugnayan ng 2 bansa ayon sa Chinese Foreign Ministry. Pero ang Kuwait flag vessel na Al Salmi inatake at sinunog ng Iran. Bago yan, inanunsyo rin ng Pakistani government na pinayagan ng Iran na padaanin ng kanilang mga barko. Inagaan na raw umuwi ng ilang biyaheng probinsya para marami pa rin silang nakasabay sa bus terminal. Ang ilang dati ng mga nag-aarkila ng sasakyan mula sa airport, nag-bus na din para mas praktikal. Mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, may live report si Katrina Son. Katrina? Atom, kapansin-pansin na ang pagdami ng mga pasaherong nagsisiwian sa kanilang mga probinsya dito sa PITX. Kanya-kanya rin sila ng diskarte para makaiwas sa anumang abala. Bit-bit ang kanilang mga bag at pasalubong. Maagang nagtungo sa PITX ang ilang pasaherong uuwi sa kanilang probinsya para makaiwas sa siksikan at posibleng mahabang pila sa mga susunod na araw.
Si Sandy Fajardo nga at ang kanyang anak. Alas 6 pa lang ng gabi, nandito na sa PITX kahit alas 10 pa ng gabi ang kanilang biyahe. March 29 pa raw siya nag-book ng kanilang ticket. Hinabol ko rin kasi 4 na araw lang yung day off ko eh. Babalik uli. Para makabawi naman sa pamilya. Para naman umanong nabunutan ng tiniksidang tandas nang makakuha siya at ang kanyang anak ng tiket pa uwi sa Atimonan, Quezon. Pagdating daw kasi nila sa NAIA mula Los Angeles, California sa Amerika, dumiretso na agad sila sa PITX. Dahil malang gasolina, sabi ng anak ng husband ko is 100 something ang per liter daw. Kaya ay wag na lang daw siya. Sabi ko wag na lang. Ayaw ko na lang magpasundo kasi iwas trapiko and then magastos din. Sobra. Naga ang magkapatid na sina Rina at Dorothy. Dati raw kasi ay nag-aarkila sila ng sasakyan. Para makaiwas din sa traffic. Ngayon pa lang ako makakasubok ng ganitong biyahe. Malaki na ang arkila ngayon. Ang mahal na ng arkila ngayon. Mabilis naman ang usad ng mga pila rito sa PITX. May mga personnel din mula sa iba't ibang mga ahensya ang nakaalalay sa mga pasahero. Bukod sa PITX, dumarami na rin ang mga nagsisiuwian sa iba't ibang bus terminal. Sa NAIA naman, nag-alangan man dahil may krisis sa Middle East, itinuloy pa rin ng pamilya Amor mula Southern Leyte ang magbakasyon sa Thailand. Nangihinayang kasi sila sa nabook nilang 18,000 pesos na round-trip ticket noong nakaraang taon. Nagdadalawang isip na po, kaso nakabook na kasi. At minsan lang po at it's our first international flights. Nangamba, baka maglakad na kami pa uwi. Kasi yung taas at taas kada araw. Mula bukas hanggang April 15, lalo pang magmamahal ang pamasahe dahil sa pagtaas ng fuel surcharge. Simula rin bukas, babawasan ng hanggang kalahati ang sinisingil na passenger service charge at ang sinisingil nila sa mga airline na landing at take-off fees. Tiniyak naman ng mga airline na may sapat silang jet fuel kaya tuloy ang mga flight. Protektado ang pasahero ng passenger bill of rights. By end of this April at saka early May, may mga ruta na babawasan nila yung flight at magko-concentrate sila doon sa mga airport na maraming pasahero. Samantala, inaabisuhan ng mga pasahero na 6 na airlines ang nalipat sa Terminal 3. Isang airline naman ang nalipat sa Terminal 1. Kaya i-verify muna ang iyong terminal assignment bago pumunta sa airport. Kung sa NAIA, 1.3 million na mga pasahero ang inaasahang babiyahe ngayong Semana Santa. Sa mga paliparan sa probinsya, aabot naman ng mahigit kalahating milyon ang mga pasahero. Bahagyang mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2025. Thomas, of 9 p.m. ay umabot na sa mahigit 160,000 ang mga pasahero na nagpunta ngayong araw dito sa PITX. Paalala rin sa mga babiyahe rito ngayon na mas mabuti kung maaga kayo makakapunta sa mga bus terminal para makaiwas sa anumang aberya. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Kasabay sa bakasyon ngayong Holy Week, pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa Metro Manila para sa pagkukumpuni ng DPWH. Ayon sa DPWH, hanggang April 6 kukumpunihin ang ilang kalsada pero may ilan namang mas maaga matatapos. Kasama sa road repair ang ilang bahagi ng EDSA, gayon din ang bahagi ng E. Rodriguez Sr. Avenue, pati ang ilang bahagi ng northbound ng G. Araneta Avenue, kabilang ng San Juan Bridge at Lambingan Bridge sa Quezon City. Gayon din ang bahagi ng MacArthur Highway sa Barangay Karuhatan, Valenzuela, P. Quirino Bridge sa President Quirino Avenue sa Maynila, at Almirante Creek sa Las Piñas City at Alabang Muntinlupa Road sa Muntinlupa City. Kukumpunihin din ng Rosario Bridge sa Ortigas Avenue sa Pasig at inaabisuhan ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong daan. Kumpara noong Martes Santo ng 2025, mas kakaunti ngayon ng mga biyahero sa Batangas Port. Sa gitna ng mahal na petrolyo at taas pasahe sa mga barko, may ilang kumpanya rin na nagbawas na ng biyahe pero may solusyon naman daw ang Transportation Department. May report si Bam Alegre. Bago sumakay sa Batangas Port, pwede na ang online ticket reservation sa mga babiyahe ngayong Semana Santa. Paraan yan para iwas sa chance passengers at tiyak na makakasakay na. Ngayong Martes Santo, patuloy ang test run ng oras o online registration assistance system sa Pantalan.
Pero hati ang opinyon ng mga pasahero. Ang ilan kasi hindi masyadong techie. Noong una, pumipila kami dito ng matagal para lang magkaroon ng ticket at ngayon, ang bilis, no? Maganda din po siya na meron na pong advance. Pero ang ano po, paano po yung iba na, lalo po yung mga senior na hindi po kaya makapag Nahahaselan ako. Dati, pagpasok pa lang, diretso ka na. Ngayon, hindi na makakaabot kasi may ganyan pa. Ito yung mga pasahero na biyaheng Odyongan-Romblon. Halos fully booked ang paglalayag na ito dahil kapag online ang booking nito, isa na lang ang makukuha ninyo ngayong hapon. Gayon din ang mga biyaheng Katiklan sa Aklan na 2 na lang ang available slot. Marami ang biyaheng Mindoro tulad ng Abra de Ilog, Puerto Galera at Calapan. Kumpara noong nakaraang taon, mas kaunti ngayon ang biyahero sa Pantalan. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, aabot sa 27,000 na pasahero ang naitala noong Martes Santo noong 2025. Pero ngayon, As of kaninang kasing 12 noon, nakapagtala lang tayo ng mahigit na 7,000 na pasahero. Malaki ang ibinaba. ayon sa Philippine Ports Authority, ilan sa mga dahilan kung bakit nabawasan ng mga bumiyahe ang sunod-sunod na oil price hike at pagtaas ng pamasahe sa mga barko. Ang Maritime Industry Authority o Marina, inaprubahan na ang hanggang 30% na maximum increase sa pamasahe sa mga barko. Di pa inaanunsyo kung kailan yan epektibo. Pero dapat na alinsunod pa rin sa required rate adjustment na ilalabas ng Marina kada linggo. Ayon naman sa Transportation Department, may mga kumpanya nagsasabi na sa kanila na magbabawas ng barko, pero handa naman daw sila magbigay ng libreng sakay. Bam Alegre, GMA News. Nagsumite na raw ang Grab ng listahan ng mga driver, rider at delivery partners sa kanilang platform para maisama sa Fuel Assistance Program ng gobyerno. Nakatuon daw sila ngayon sa pakikipagtulungan sa mga kinaukulang ahensya upang matiyak na lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ay may sasaalang-alang. Nagpapatupad na rin daw sila ng on-ground appeals mechanism para sa pangangalap ng impormasyon sa kanilang mga driver, delivery at rider partners at para mapadali ang verifikasyon at pag-endorso sa mga susunod na batch na kanilang isusumite. Inilabas ng Grab ang pahayag kasunod ng sinabi ng DSWD na ilang transportation network company ang hindi nagsumite ng lahat ng pangalan dahil mabibistong sobra sa pinapayagang bilang ang kanilang driver partners. Isang kotse sa Cauayan City, Isabela ang biglang nagliyab. Napula rin ito agad at walang nasaktan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, short circuit ang mitya ng apoy. Sa Quezon City naman, halos mawasak ang isang truck sa Mindanao Avenue na nawalan umano ng preno. Idiniretso ng driver ang truck sa poste. Ligtas naman ang driver. Agad nagsasagawa ng clearing operations matapos kumalat ang karga nitong buhangin at tumagas ang laman nitong diesel. At para ligtas ang inyong biyahe, lalo ngayong Semana Santa, tandaan ng Babet Glows. Tiyaking nasa kondisyon ang baterya ng inyong sasakyan, pati na ang air o air pressure o hangin ng gulong, brakes o preno, engine o makina, at tire o kondisyon ng gulong. Isama na rin ng gas, light o ilaw, oil o langis sa makina, water o tubig ng sasakyan, at ang self o ang mismong driver. Sa mga commuter target na ipatupad ng Transportation Department ang libreng sakay o discounted na pamasahe sa April 15. Yan ay sakaling marilis na ang nasa 1 bilyong pisong pondo na hinihiling ng kagawaran para sa service contracting o yung pangongontrata ng gobyerno sa mga pampublikong sasakyan, kaya makikinabang din ang mga PUV driver at operator. Samantala, binuksan na ngayong araw ang huling 4 na kilometrong bahagi ng Central Luzon Link Expressway. Kaya mapapabilis na ang biyahe mula Tarlac T-Plex exit papuntang Cabanatuan City. At habang naghahanap pa ng kontraktor na mag-ooperate ng CLL-LEX, libre raw muna ito na magagamit ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Tulad sa tao, may banta rin sa kalusugan ng mga alagang aso ang pagiging obese o sobra sa timbang. Alamin sa report ni Katrina Son. Madalas kagiliwan ang mga asong mataba. Pero hindi lahat dapat katuwaan dahil sa likod nito may banta rin sa kanilang kalusugan.
Ang 3 taong golden retriever na si Summer, malakas humilik. At madalas ayaw maglakad. Sa unang tingin, mukhang masayahin ang alaga. Pero obese na pala kung maituturing dahil lagpas na sa 35 kg na ideal weight sa ganitong breed. Hindi napansin ma'am kasi sabi naman na isakto lang yung katawan niya. Pero nung na-check na namin kay Doc, ang laki na pala ng timbang niya po. Doon na nalaman yung mga sakit na may sakit siya sa liver, tapos na high blood siya. Yun, kailangan niya mag-diet. Si Tinay Amparado naman, sinisigurong na ilalakad ang alaga araw-araw. 12 taong gulang na raw kasi ito at hirap na ang mga buto dahil sa katabaan. Mahina siya talaga maglakad pag madami pagkain. Kunti lang nabigyan ng pagkain namin. Para naman maging healthy at iwas sa anumang sakit, tamang pakain lang si Maricel sa alagang si Tiger. Bukod pa raw ito sa araw-araw na pag-ehersisyo. Para maging healthy po, para hindi po tumaba masyado, tas para gumanda po yung paglaki nila, ma'am. Ayon sa mga eksperto, dumarami na ngayon ang mga aso na sobra sa timbang o obese. Isang tahimik pero seryosong kondisyon. Kaya naman sa vet hospital na ito, isa sa mga tinututukan nila ang timbang ng mga aso at pusa. Technically, kung ano yung kinakain natin, binibigay din po natin sa mga pets natin, no? So, kapag ganito, ma'am, nagiging kadalasan po yung nagiging obese yung mga pets natin. Kapag napapansing bumibigat ng alaga, malaki raw ang maitutulong ng paglalakad at mga low-fat food. May tinatawag na rin ngayong hydrotherapy. Kumbaga pumapasok siya as physical therapy po talaga para sa mga alaga nating hayop. Ang asong sobra sa timbang, prone daw sa iba't ibang sakit gaya ng diabetes, problema sa puso, bato sa iba't ibang bahagi ng katawan, at hirap sa paghinga at pananakit ng kasukasuan. Ang tunay nga raw na pagmamahal sa alaga, hindi nasusukat sa dami ng ibinibigay na pagkain, kundi sa haba at kalidad ng kanilang buhay. Katrina Son, GMA News. Inanunsyo ng palasyo na half-day lang ang trabaho bukas ng mga empleyado ng gobyerno. Alas 8 yan ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at work from home na rin ang trabaho. Hindi kasama riyan ang mga ahensyang nagbibigay ng essential services o mahalagang serbisyo. Nakadepende naman sa mga pribadong kumpanya kung magpapatupad ng parehong setup o magsususpinde ng pasok. Kylie Padilla ibinida ang fighting skills, martial arts, hanggang sa paghawak ng baril at patali sa video ng kanyang training para sa upcoming Kapuso action series na Task Force Firewall. Kasabay niyang naghahanda si Jack Roberto na nag-tactical and practical shooting training kasama sina Miguel Tan Felix, Buboy Villar at Kailin Alcantara. May sarili ring paghahanda si Kailin para mas ma-develop ang strength and endurance, gaya ng pag-akyat niya sa Mount Pulag. Aubrey Carampel, GMA News.